Magandang tanghali Pilipinas. Simulan naman natin sa ilang mga good news. Inaasahang mapipirmahan na anumang oras ngayong araw ng ating Pangulo Rodrigo Roa Duterte ang memorandum order kung saan 50% limit on advance payment para sa pagbili ng mga bakuna kontra COVID-19 ay papayagan na. Dahil po dito sa MO neto, makakabayad na po ng advance payment ang mga lokal na pamahalaan na bumili ng kanilang mga bakuna. Inaasahan din pong mapipirmahan ang Certification of Urgency ng mga nakabinbin na indemnification bill. Ang kopya ng mga nasabing dokumento ay aming ipoprovide sa mga miyembro ng MPC pag meron na po kaming kopya. Pero linawin po muna natin, ano ba itong indemnification bill neto? Unang-una, anong katotohanan? Wala pa pong mga commercial use authorization ang kahit sinong bakuna. Ibig sabihin, nasa emergency use authorization lang po tayo. At dahil nasa emergency use authorization, di pa tayo sigurado kung ano magiging side effects ng mga bakuna. Kaya kinakailangan magkaroon ng no-fault indemnification. How does it work? Magkakaroon po tayo ng pondo. At ang suggestion at inapruba na ni Secretary Dominguez ay 500 million. At itong 500 million, dyan natin kukunin po lahat ng danyos ng hihingin ng mga tao na di umano ay magkakaroon ng side effect dahil po sa mga bakuna. Bakit po no fault ang tawag dyan? No fault po kasi sa ating batas, bago ka makakuha ng danyos, kinakailangan merong fault or negligence, pagkakamali or pagpapabaya. Pero hindi na po kinakailangan pruwebahan ang kapabayaan or pagkakamali. Basta merong kang pinakitang side effect, bayad ka agad. Ito sa ganitong paraan, magagamit po natin yung mga bakuna na alam natin sa ngayon po ay ligtas at epektibo. Bakit naman tayo mag-aantay hanggang magkakaroon ng commercial use authorization? Nandyan na nga po yung mga bagong variant na mas nakakahawa at mas nakakamatay. So ang ibig sabihin nito, gamitin na natin ang mga bakunang ito, miski EUA pa lamang, dahil sila po ay epektibo naman na dahilan para maiwasan o hindi magkasakit ang ating mga kababayan. At kung merong side effect, may pondo naman po tayong pagkukunan para bigyan ng danyos ang mga taong posibleng magkaroon ng side effect na hindi na kinakailangan pumunta pa sa korte. So inaasahan po natin na kapag nalagdaan na itong indemnity agreement, magkakaroon po ng kumpiyansa ang taong bayan. Kasi pag sila'y nadanyos, hindi na sila maghihirap sa pagkaso-kaso. Alam naman natin, napakatagal ng mga kaso-kaso sa Pilipinas, no? Bayad agad kung meron talaga silang mga side effects. At syempre po, sa mga vaccine manufacturers naman, kampante rin sila na naintindihan ng lahat na EUA pa lamang ang hawak nila at hindi dapat silang maidemanda kung mayroong mga side effects na biglang lumabas. I hope that is clear po, no? Now, naglabas po ng statement din ang COVAX. Ito po yung facility na sinisigurado na lahat ng bansa, mayaman o mahirap, magkakaroon ng bakuna. Ano po itong statement na linabas nila itong Martes lamang, 16 ng Pebrero? Well, dito po nilatag ang criteria o mga kinakailangan para ma-deliver po ang allocation ng mga bakuna. Alam na po natin na naantala nga po yung pagdadating ng naunang Pfizer, pero dito po sa impormasyon nito, lumalabas talaga naman pong naantala ang buong COVAX facility, no? Hindi lang po yung mga deliveries na inaasahan natin dito sa ating bayan na Pilipinas. Una, kinakailangan magbigay ng lahat ng facility participants ng National Regulatory Authorization para sa mga bakuna. Check na po tayo dyan dahil meron na tayong EUA para sa Pfizer at saka sa AstraZeneca. Pangalawa, lahat ng facility participants ay kinakailangan pumirma ng indemnity agreement sa mga manufacturers. Check na rin po tayo dyan dahil naisumite na po ni Secretary Galvez yung ating indemnity agreement na hindi nga natin pananagutin ng mga kumpanya at ngayon po meron pa nga tayong certification of urgency na batas na po ang nagsasabi na yung mga merong side effects kukunin na ang kanilang danyos doon sa pondo na ibinigay ng ating bayan. Pangatlo, kailangan ng Advanced Market Commitment or AMC eligible economies na magsumite ng National Deployment and Vaccination Plans sa COVID-19 Partners Platform na na-review at validate ng COVAX. Checks na rin po tayo dyan dahil matagal na po nating naisumite yung ating vaccine rollout plan. At dahil dito naman po, binigyan nga po tayo ng mahigit pang 5 million na AstraZeneca at 115,000 na Pfizer. Now, babasahin ko lang po kung anong nakasulat dito sa COVAX Interim Distribution Forecast. Para po dun sa ating AstraZeneca,
Delivery is estimated to begin as of late February. Now, para naman po dun sa Pfizer na naantala rin, ang nakasulat po dito ay ito po, no? Ang nakasulat dito is well, ang sabi nga po dito na baka nga po magkaroon ng pag-antala pag-deliver ng Pfizer dahil nga po doon sa requirement na sub-zero transportation at logistics ng Pfizer. So nagbigay naman po sila ng abiso na talagang baka ma-delay po. Pero gaya na ating timetable pa rin, inaasahan pa rin po natin na within the month of July, at least darating itong COVAX facility neto. Now, pangalawang bagay po na nais kong emphasize, no, bagamat sinabi ko po na talagang parating na rin ang Sinovac, ang Sinovac naman po na donated ng China, nais muna nilang antayin yung EUA bago iparating sa ating bansa yung kanilang donated na Sinovac. So kapag hindi po lumabas ang EUA, baka po maantala rin ang pagdarating ng 600,000 na Sinovac, pero mas mabuti na po talaga na nandiyan na yung EUA para sigurado na pagdating, gamit ka agad. At malaman na rin natin, no, kung hindi talaga pumasa naman sa EUA ng ating FDA, malaman na rin natin para alam natin kung magagamit o hindi. Okay, matapos po ang ating usaping bakuna at kasama po natin ngayon, siyempre walang iba kundi si Vaccine Czar, Carlito Galvez, para magbigay ng karagdagang pang mga mabuting balita. Pangako ko po, nagkaroon po kami ng press briefing conference at marami pa pong mabuting balita ang ating Vaccine Czar, Carlito Galvez. Sandali lang po, no? Tapusin muna natin itong ating mga presentasyon. Pumunta muna tayo naman po sa usapin ng Visiting Forces Agreement. Alam niyo po, nasabi ko ng kahapon, unang-una, hindi po lahat ng tratado ay kapareho ng kasunduan na pinapasok natin sa mga iba't ibang bansa. Tanging tratado lang po ang kinakailangan magkaroon ng Senate concurrence. Ano ba ho ang tratado na kinakailangan bigyan ng concurrence ng Senado? Ito po yung sangayon sa kaso ng Eastern Trading at yung Intellectual Property Association of the Philippines ay ang mga tratado kung saan bumubuo po ng panibagong national policy. Yung mga hindi naman bumubuo ng bagong national policy, hindi na po kinakailangan ng concurrence ng Senado. Pangalawa, ano ba ho talaga ang Visiting Forces Agreement? Ito ba ay tratado o ito ba ay kasunduan? Nung unang kaso po kasi ng Bayan Muna versus Zamora, ang sabi ng korte, wag na nating pag-usapan kung ito ay tratado na binigyan ng concurrence ng US Senate. Kasi sapat na nang sinabi ni then Ambassador Hubbard na ito ay isang kasunduan na igagalang ng Amerika. So hindi siya nag-rule, no, kung kinakailangan nga ba ng Senate concurrence yung VFA sa panig ng mga Amerikano. Pero dun sa pangalawang kaso na ako mismo tumayong abogado para kay dating Senate President Covito Salonga, ang sabi na ng Korte Suprema, ang VFA ay hindi tratado. Ito ay isang implementing agreement at ang tunay na tratado dyan ay yung Mutual Defense Treaty na binigyan ng concurrence ng kaparehong Philippine at saka US Senate. Now, nung kontrobersiya na linabas po ni Senator Lacson ay kung tama ba yung sinabi ni Presidente na tanging Presidente lamang ang arkitekto ng foreign policy. Well, malinaw na malinaw po, gaya ng sinag ng araw, na talagang Presidente lang po ang arkitekto ng foreign policy. Meron bang katungkulan kahit ano ang Senado pagdating naman dito sa foreign relations? Meron po, pero limitado po ito sa pagpasok sa mga tratado. Ang pagpasok po sa tratado, hindi po yung kabuuan ng foreign policy. Ang mga tratado po ay instrumento lamang ng foreign policy. At limitado ang papel ng mga policy makers dahil limitado po yan doon sa probisyon ng ating saligang batas na bago maging epektibong isang tratado sa ating bansa bilang isang batas, kinakailangan magbigay ng concurrence ang US Senate. Ang tanong, dahil matagal na nagsabi si Presidente na nais na niyang tumiwalag sa VFA, kinakailangan din bang magbigay ng concurrence ang Senado? Well, ako po'y nanindigan bago po ako bumalik for the second time around na bilang spokes na hindi po kailangan. Panuurin po natin yung aking testimonya sa Senado
noong nakalipas na taon na 2019. Ito po yan. I was prepared to appear before this honorable august body is whether or not Senate concurrence is necessary if we were to withdraw from the VFA. And my quick answer is this has been answered by the Supreme Court in the case of Salonga versus Executive Secretary, where I was both a petitioner and counsel for the former Senate President Jovito Salonga. In brief, the court was very explicit. It said that the VFA was constitutional because it was an implementing agreement of a treaty, which was the Mutual Defense Treaty. And therefore, the court, although it denied our constitutional challenge on the basis of constitutionality, nonetheless upheld our contention that the Romulo-Kearney Agreement was in fact illegal as being contrary to the provisions of the VFA itself. Now, of course, the ruling of the Supreme Court that it is a mere implementing agreement is very important because we know that the language of the Constitution is that only treaties must be concurred in by the Senate. And the Supreme Court was very clear. It may not have been a treaty. It is an ordinary implementing agreement. And this was the court's way of addressing a lacune that its earlier ruling in the case of Bayan versus Zamora had, no? Because in Bayan versus Zamora, they did not squarely address, is this a treaty or an agreement? They merely said, whatever it is recognized as an international agreement by both the Philippine government and the U.S. government. And so they had, on the second occasion, where the same issue was brought to the court, they needed to address that particular issue of, is this the VFA a treaty or not? In oral argument in the court, I revived the issue of the fact that there are two provisions in the Constitution relative to Senate concurrence. One is a general rule, which is Article 721, that no treaty shall be valid and binding until concurred in by the two-thirds vote of the Senate. And another is 28, Section 25, which says that where we're talking of foreign troops and bases, then it has to be in the form of a treaty duly recognized by the other contracting party as such. And we brought up the issue again of whether or not the VFA, since it was not concurred in by the U.S. Senate, was in fact a treaty which was required to be entered into for purposes of 25 of Article 8, Section 25. And the court said it was not one. And that was why the court had to say it's a mere implementing agreement. So because this was already the second time it was brought to the court had to address that issue precisely and say that it does not require concurrence because it's an implementing agreement of a treaty, and the treaty that was duly ratified by the U.S. and the Philippine Senate was the does not require Mutual Defense. concurrence. Perhaps the reasoning why some senators believe that Senate concurrence is necessary in any instrument that they have concurred in is because the Constitution says before it can be valid and binding, Senate concurrence is needed. This is a requirement sine qua non for a treaty to become more or less part of domestic law. But you see, it is not actually the process of legislation. It is only said to be a requirement for a treaty to become valid and binding. It is still not the same as a law enacted by Congress. Why? Because if it were to be exactly a law as enacted by Congress, then the House should have participated in it. The fact that the framers of the Constitution limited the role of the Senate in concurrence in order that a treaty can become valid and binding means that the role of the Senate in this regard is limited to ensuring that as a co-equal branch of government, it functions or it discharges its function to be, a co-equal branch in the exercise of equality of powers between different branches of government. No? The fact that it has not required concurrence also for withdrawal is a recognition that whether or not a treaty continues to serve the national interest is an issue now vested with the chief executive, the executive department. Okay, sana po naging malinaw yung ating eksplanasyon ng mga panahon na yon sa Senado. Samantala, pag-usapan naman natin yung tinatawag na minimum access volume dahil binalita na po ng DA na nag-aantay na ng lagda ng presidente yung mas mataas na minimum access of volume kung saan mag-aangkat po tayo ng mga baboy galing po sa abroad. Ang minimum access volume po ay tumutukoy doon sa dami or quantity ng isang produkto na agricultural para ma-import po sa mas mababang taripa.
Ito po ay kabahagi ng ating commitment doon sa tinatawag na World Trade Organization. Ano ba ho itong World Trade Organization? Well, ito po isang kasunduan para nga po ma-facilitate yung pangangalakal sa parte ng iba't ibang mga bansa. Ang general rule po sa WTO, dapat hindi na maging hadlang ang mga taripa at saka yung mga non-tariff barriers sa kalakalan dahil ang assumption po nila mas maraming kalakal, mas magiging benepisyo sa mga ekonomiya ng iba't ibang bansa. Pero po, sa WTO, meron po silang exception na kinikilala. At ito po yung mga produktong agrikultural dahil alam nila po, sensitibo po ito dahil karamihan ng mga bansa ay nakasalalay pa rin sa agrikultura para sa kanilang ekonomiya. Kaya nga po, binibigyan tayo ng pagkakataon na limitahan ang pagpasok ng mga imported na mga agricultural products para mabigyan ng proteksyon ang ating mga agricultural workers dito sa Pilipinas. Yung MAV na tinatawag, ito po ay exception to exception kung saan, bagamat linilimitan natin ang pagpasok ng mga imported agricultural products gaya ng baboy, po pwede naman nating taasan yung mga papapasukin nating mga baboy na merong mas mababang taripa pag nangangailangan talaga tayo ng supply. At yan nga pong nangyayari ngayon dahil nga po sinalanta ng ASF ang ating mga alagang baboy, lalong-lalo na dito sa Luzon, kinakailangan nating mag-angkat para po mapababa ang presyo ng mga baboy. Nung nakalipas na taon po, meron po tayong 54,000 metric tons na MAV. Well, ngayon po nag-aantay sa lagda ng presidente ang MAV na mas marami po, Kung hindi po ako nagkakamali, it is around 400,000 metric ton. Pumunta naman po tayo sa COVID update natin. Unang-una po, ito ang ating world rankings by country sangayon po sa World Health Organization at Johns Hopkins as of February 18, 2021. Ang mga total cases po natin, number 31 po tayo sa buong mundo. Sa active cases natin, number 41 po tayo sa ating mundo. Ito po, mas mabuting balita. Sa cases per 1 million population, bumaba po ang ating ranking. Tayo po ngayon ay nasa number 135. Dati po, kung hindi ako nagkakamali, ay 133 at 134. At sa ating case fatality rate na 2.1, bumaba rin po tayo. Dati po 66, ngayon po number 67 na tayo sa buong mundo. Meron po tayong 29,814 na mga aktibong kaso ayon sa February 17, 2021 datos ng DOH. Sa mga aktibong mga kaso, 94% ay mild at asymptomatic, parehas na nasa 2.6 ang critical at 2.6 ang severe. Higit kalahating milyon or 512,033 ang kabuuan bilang ng mga gumaling or 92.5% recovery rate. Samantalang malungkot nating binabalita na nasa 11,577 na po ang binawian ng buhay dahil sa coronavirus. Nakikiramay po kami. Nasa 2.09 nga po ang ating fatality rate. Sa ibang mga bagay, naku po, iko-correct ko lang po si dating Senior Associate Justice Antonio Carpio sa kanyang artikulo ngayon pong araw sa Philippine Daily Inquirer. Ang sabi po niya ay 100% daw po ng mga bakunang inangkat ng mga pribadong kumpanya ay idodonate sa gobyerno. Hindi po totoo ito. Ang mga pribadong sektor na pumasok po sa tripartite agreement, 50% po ang idodonate nila sa gobyerno, 50% ay gagamitin nila sa kanilang mga empleyado. Kinakailangan lang po ituwid ito dahil baka naman ibig sabihin masyado naman nating ginagamit ang ating mga pribadong kumpanya na hindi naman po totoo. Para sa kaalaman lang po ng lahat. Okay, dito po nagtatapos ang ating presentasyon pero bago po tayo pumunta sa ating open forum, meron po tayong dalawang panauhin. Unahin na po natin ngayon si Secretary Charlie Galvez dahil iuugnay muna po natin ito doon sa usaping bakuna na nai-report ko na rin kanina. Secretary Charlie Galvez, NTF Chief Implementer and Vaccine SAR. Sir, sabi ni Presidente, 2 beses isang linggo tayo magkasama. Magkasama tayo sa Davao, magkasama tayo ngayon, nakadalawang beses na tayo itong linggong ito. Sir, ano pong mga mas mabuti pang balita natin tungkol sa bakuna? The floor is yours, sir. Opo, maraming salamat po, Sir Roque, at sa ating mga nanonood sa ngayon. I will just share a few slides. Sa ngalan po ng National Task Force Against COVID-19, isang magandang araw po sa ating lahat. At ngayon po ay may mga magandang balita po tayo na ipapamahagi sa ating mga mamamayan. Unang-una po,
yung ano po natin, magandang balita po ay pinirmahan na po ng ating mahal na Pangulo ang pagsertipika ng panukalang batas as urgent. Nag-usap po kami kanina, kasama po si Senator Bongo, at magandang balita po na talagang pinapirmahan niya na po yung mga Senate bill na nakikita natin na makakatulong po sa atin. Nais namin na din magpasalamat sa miyembro ng mga Senado at sa mga kapulungan na napakalaking suporta sa kanilang ibinigay sa ating National Vaccine Program. Doon po kami kahapon, nagkaroon po ng interpellation at kami po ay sumusuporta po kay Senator Angara at nagpapasalamat po kami na napakaganda po ng mga rekomendasyon para sa mga amendments na ano po ng bill. Sa kalukuyan binabalangkas ng Senate Bill 257 at House Bill 8648 na naglalayong mapadali ang pag-angkat ng ating mga lokal na pamahalaan sa mga bakuna para sa kanilang mga masasakupan. Sa ilalim ng panukalang batas na ito, magkakaroon ng kapangyarihan ng ating mga lokal pamahalaan para mag-angkat ng bakuna with the tripartite agreement or multilateral agreement that we will be having. Nakapaloob din sa panukalang batas ang provision tungkol sa indemnity fund na mananagot kung sakali magkaroon ng adverse effects sa bakuna. Ito po ay nagbibigay ng tinatawag nating kumpiyansa sa ating mga manufacturer na yung mga tinatawag nating mga indemnity ay sasakupin po ng ating ng pamahalaan. At inaprubahan na rin po yung ating hinihintay na memorandum order for the LGU to procure and make advance payment. Ito po, napakaganda pong balita po to at naibalita na po sa amin ni ES na pwede na po nating ipahayag na baka po ngayong hapon pagka po dumating po yung signed memorandum ay papalabas na po ng ating mahal na Executive Secretary Admiral De Aldea ang ating pong memorandum order. At ito po ay napakagandang balita lalo-lalo na ngayon po ay malapit na po yung advance payment natin sa AstraZeneca. At sa ating pong nais ko po rin paalam sa mga kababayan na on track po tayo sa pagpatupad ng ating National Vaccine Roadmap na naglalayong bakunahan ang ating target na 17 million na Pilipino at magkaroon tayo ng herd immunity. Ito po ang ating 2021 vaccine rollout plan. Para po sa first quarter, dahil nakita po natin na limitado at nakita natin na sinasabi nga ng UN na 5 bansa ang lamang ang nagbabakuna ng more than 75%. Kaya po nakita po natin sa ating first quarter, normally ang ano po natin, ang talagang inaasahan po natin dito ay ang COVAX initial allocation na more or less 3 to 5 million at saka yung delivery po ng Sinovac, just in case magkaroon po ng EUA na more or less yung 600,000 plus yung 1 million this coming March. Kaya po ang ating paprioridad po dito ay ang ating yung preservation ng ating healthcare system at saka po yung protection ng mga vulnerable sectors at saka mga government frontliners. Sa second quarter naman po, ang ano po natin, ang priority natin ay protection natin ng mga institution at saka mga poor communities at saka yung mga economic frontliners. Naasahan po natin na makakatanggap po tayo ng more or less 9.29 million doses from COVAX. And also meron tayong mga delivery na more or less meron tayong delivery sa Novavax at sa ibang mga ibang vaccine na more or less 10 to 15 million. Ang talagang pong massive rollout po natin, Sir Harry, ay doon po sa third quarter. Dito po dadating po more or less mga 30 to 50 million doses na galing po sa AstraZeneca, Novavax, J&J, and kung magkaroon po tayo sa Pfizer and also yung other yung Sinovac at saka yung other vaccines na pwede pong pumasok pagka po nagkaroon na po sila ng EUA. So inaasahan po natin na yung 30 to 50 million po ay darating po sa third quarter at fourth quarter. At binibigyan din po natin na we are on track ayon sa ating timeline. At sabi nga po ng ating mahal na Pangulo na talagang sa National Vaccination Program ito ay lahat po ay babakunahan. Wala pong maiiwan, wala pong iwanan. Maraming salamat po at back to you, Sir Harry. Maraming salamat, Secretary Charlie Galvez. Kasama rin po natin si Department of Education Secretary Liling Briones dahil inaasahan po natin na pag-uusapan muli po sa cabinet meeting sa Lunes ang pilot limited face-to-face schooling ng ating mga kabataan. Siguro alamin natin, Ma'am Liling,
Ano ba ho ang standing ng Pilipinas relative to the whole world? Ilan na ba ho talaga ang mga nagfe-face-to-face at talaga bang nahuhuli na tayo sa ating pagbabalik eskwelahan? The floor is yours, Secretary Liling Briones. Of course, naintindihan ko po, you don't want to preempt the discussion on this matter on Monday, but just to give us an idea po kung nasa ang Pilipinas comparing us with the rest of the world. Ma'am Briones, the floor is yours. Yes, good morning, Spokes. Good morning, fellow cabinet member Charlie Galvez, and good morning to the members of the Malacañang Press Corps. Salamat na binigyan niyo kami ng pagkakataon na ipaliwanag kung anong nangyayari sa edukasyon. Ang tanong ni Spokes ay ano ng estado ng Pilipinas relative to the rest of the world. Ang sabi ng UNICEF sa atin, nag-meeting kami this week, tayo na lang ang naiiwan sa halimbawa sa Asia, sa Southeast Asia, na hindi pa bumalik sa face-to-face. Pero itong face-to-face, iba't ibang mga bansa, contextualized, mayroong iba 1 oras sa 1 linggo, mayroong iba naman 2 araw, depende kung ano ang sitwasyon. Pero tayo na lang na talagang hindi pa natin pinapayagan ang face-to-face dahil nga ang nangyari ay paglabas ng UK variant, siyempre nag-worry ang presidente na baka may epekto ito sa ating mga eskwelahan. Ngayon, noong December 14, Spokes, nagpresenta kami ng plano na kung mayroon tayong mga agam-agam, mabuti siguro na i-pilot muna natin. Dahil sa buong mundo naman, nakikita natin na karamihang mga bansa talagang nagbubukas na sila ng mga schools nila, limited or in whatever form. Hindi naman na pure talaga na face-to-face, depende sa sitwasyon. So, noong December 14, nag-present kami ng ideya na bakit hindi natin i-pilot. Ang ginawa namin, nag-survey kami sa lahat na rehiyon. Tiningnan namin kung aling mga rehiyon, ilang mga eskwelahan ang pwedeng gawa ng ating pilot study. Ang lumabas sa pilot study natin ay abot ng more than 1,000 schools out of 61,000 na pwedeng subukan natin ang face-to-face but contextualized. Hindi yung mayroon tayong one size fits all dahil iba't iba ang kondisyon. So yung proposal natin, inapprove naman ng presidente at saka sinuporta din ng cabinet in the December 14 meeting. Pero ang nangyari on December 26, ang pag-iisip at paningin ng presidente ay nag-agam-agam siya dahil nga sa pag-emerge ng UK variant. So sabi niya, i-defer muna natin. Dinefer naman namin. But in the meantime, Spokes, naghahanda kami sa baka dadating ang panahon na i-lift na ni President ang deferment ng pilot studies natin na ito. So as of now, sabi namin i-tighten pero ang conditions are very, very stringent. Una, kailangan pumayag ang local governments na maggawa ng face-to-face sa kanilang teritoryo dahil teritoryo nila yon at saka malaki ang investment ng mga local government sa ating eskwelahan. So kailangan may consent. And that automatically at that time, Spokes, eliminated NCR kasi ang classification ng NCR, hindi naman sila MGCQ. So hindi namin sila mapasama kasi sabi namin sundin lahat ng mga precautions ng Department of Health. So one, consent ng local government. Pangalawa, kailangan may written consent ng parents. Kasi nag-survey kami, Spokes, ng over 1 million participants. Kinumplete naman yung survey yesterday. May mga parents na hindi pa rin nila lubos magets o makita kung ano ang pwedeng advantage kung magkaroon tayo ng face-to-face. So, yun ang ginawa namin na hindi namin sinama ang NCR sa listahan ng 1,000 schools. Ay nagbago na ang panahon dahil ang ITF medyo na ang paningin sa mga NCR local governments. So, kailangan ang consent ng parents dahil kuminsan
nakikita natin na kung may mangyayari, baka sisihin ang DepEd o kung sino ang sisisihin. So kailangang papayag ang parents. Pangatlong kondisyon na sinabi namin, yung facilities namin, hindi naman lahat na facilities ng Department of Education perfecto para sa pilot study. So ang sabi namin, yung mga schools na physically kanilang mga malapit sila sa isang health facility, may tubig, may supply ng gamot, etc. Yun ang papayagan namin na mag-pilot face-to-face. Pero yan, depende talaga. Ang pinaka-bottom line namin is the assessment of IATF and the Department of Health. Pang-apat na kondisyon na sinabi namin, alam namin sa pag-aaral, we have been tracking since last year. Hindi lamang survey, but yung talagang studies na ginagawa sa iba't ibang bansa sa mga journals, medical journals, kung ano ba talaga ang epekto ng COVID-19 sa mga bata. Saan sila nakakapulot ng germ na yan, ng virus na yan. At nakikita namin na ang isang posibilidad ay transportation. So sabi din namin na yung lahat na services relative to education, like transportation, like canteens, yung food, etc., kailangan ma-secure natin na malinis. Baka hindi sila makakuha ng germs sa school o sa home nila, pero kung sa transport naman sila makapulot ng mga germs, ganun din. Kalat din ang mga pangyayari. So apat yung kondisyon namin na ini-impose. In the light of the deferment, sabi namin mukhang nagbabago na ang panahon. Nakikita na natin kung nakayanan natin yung UK variant at saka yung ibang variant at gumaganda yung ating mga numero sa pag-handle ng COVID at saka kitang-kita sa mga pag-aaral na not necessarily ang mga bata ang source ng infection. Like in families, pinag-aralan namin yung iilang mga bata na natatamaan ng COVID, mukhang hindi galing sa school kasi wala namang school. At so isip namin, without preempting the President dahil kanyang desisyon ito, i-update namin siya kung ano na ang sitwasyon ngayon. Dahil one, nandiyan na si NCR. Kailangang tanungin ang NCR. Pangalawa, nakita na natin na medyo nakayanan natin yung mga iba't ibang variants. Pangatlo, ito ang pinakamahalaga. Lumalabas na ngayon, maraming pag-aaral kasi sabi natin na masama sa bata na pupunta sa eskwelahan, spokes. Pero maraming pag-aaral na may mga psychosocial impacts, yung katagalan ng ng bata, pananatili sa bahay. At saka may risks din involved. Naglalabasan na yung mga pag-aaral na yon. So gusto din nating maibsan yon. Sa paningin ko, this is personal on my part, pero medyo na-confirm sa aming survey of more than 1 million participants na ang pinakamalakas, matindi na supporter ng face-to-face spokes at saka SecGalVest ay ang mga learners themselves. Kasi ang tinanong namin, ang mga bata, ang mga parents, at saka teachers. Yon. So, nakita namin na sa mga batang nag-participate, more than 50% gustong-gusto nila ang face-to-face. Dahil sila ang magbe-benefit nito. Sila ang magmi-miss ng teacher, miss nila classmate nila, miss nila ang school. At ako nakakatanggap ako ng feedback na ng mga bata na gusto nila talagang teacher ang magturo sa kanila. Gusto nila talaga yung atmosphere ng school. So, yun ang gagawin namin spokes. I-update namin ang presidente. Bigyan namin siya ng at least 4 policy choices dahil kanyang desisyon ito na magiging basihan ng kanyang desisyon sa meeting ng gabinete. Maraming salamat, spokes. Maraming salamat, Secretary
Liling Briones. Alam niyo po, ako'y bumalik sa pagtuturo ng international law itong semestreng nakalipas online. Hirap na hirap po ako talaga magturo online. At syempre po, hirap din yung mga naging estudyante na mag-aral na online. No? So let's hope po na magkakaroon ng pagkakataong tayong bumalik dahil ang presidente naman po mismo nagsasabi, pag-ingatan po natin ang ating mga buhay, hindi lang po para sa ating hanap buhay, kundi para na rin sa ating mga pag-aaral. Pumunta na po tayo sa ating open forum. Simulan po natin kay Yusek Rocky. Yes, thank you, Secretary Roque. A question from Laila Salavera of Inquirer. Has Malacanang studied the police operation and mass arrest of Manobo students at the University of San Carlos, Retreat House in the Cebu? What is its impression of the incident, which police claimed was a rescue but which USC officials said was unnecessary as they were being cared for? Does the palace believe this was actually a rescue operation? Leila, ang problema sa mga aktwal na mga pangyayari sa mga malayong lugar gaya ng Cebu, pinaubayan na po natin yan sa ating mga kapulisan. No? This is a police investigation. Let them do the investigation. And I understand na meron na rin po mga kasong naisampa ang mga kapulisan for illegal detention among others. No? So hayaan na po natin umusad yung proseso ng investigasyon at yung proseso ng katarungan. No? Antayin na lang po natin kung anong sasabihin ng mga hukom natin tungkol dito sa insidenteng ito. Yes, wala nang further questions. Approve of this kind of operation? How does it may second question po siya. Go ahead. Does Malacanang approve of this kind of operation? How does it respond to claims that the incident was purely harassment? Does it see any lapses in the operation? Iyan po ay nasa kamay na ng ating hukuman at mga otoridad. Antayin na lang po natin na sila magdesisyon. It's a finding of fact po and a finding of law at napakahirap pong magkomento dahil wala naman po tayong investigative powers. Let's leave it to our police and let's leave it to our courts. Thank you, Yusek. Punta tayo kay Mela Lesmoras. Yes, good afternoon, Secretary Roque. Good afternoon din po kala Secretary Briones and Secretary Galvez. My first question is for you, Secretary Roque, and pwede rin po kay Secretary Galvez. Given the updates po sa vaccination program na nailatag natin ngayong araw, last week na po ng February, next week, are we expecting po na halos magkakasabay-sabay o magkakasunod-sunod yung pagdating ng mga bakuna mula sa Pfizer, AstraZeneca, and Sinovac next week? And if ever, sir, paano po kaya natin to i-handle kung magkakasunod-sunod man? I will defer to Secretary Galvez. Sa ngayon po, ang definite pa lang po natin na ma-receive ay yung Sinovac pagka nagkaroon po ng EUA. Yung ating sa COVAX facility po hanggang sa ngayon ay wala po tayong definite date. Pero well prepared po tayo kasi meron po tayong kausap na mga third-party provider at saka yung RITM, well prepared po sila sa kanilang mga tawag nating mga cold storage po. Opo. And Secretary Galvez, follow-up question lang po. Kasi alam naman natin yung mga sunod-sunod na naging simulation exercises po natin ay talagang nakadesign for Pfizer vaccines. If ever po ba na Sinovac talaga yung mauuna at gagamitin sa bansa, magkakaroon po ba tayo ng separate simulation exercises para naman sa Sinovac? Yung sa simulation po natin, hindi lang po sa Pfizer po yun. Kasi ang ano po natin, ang capacity po ng ating mga storage ay magkakasama. In fact, ang yung pang mga ILG po natin ay prepared din na yung kanilang mga storage ay meron pong 2 to 8 at meron -20 at saka -70 and 80. So yung simulations po natin na ginagawa sa national at saka sa local, it covers all yung different types of vaccine po. Opo. And back to thank you so much, Secretary Galvez. Back to Secretary Roque lang po. Sa isang pahayag ng Metro Manila Council, sinasabi nila na mas nagwagi yung pag-declare pagre-rekomenda ng MGCQ sa Metro Manila come March. Ano pong masasabi rito ng Malacanang at may latest communication na po ba ang IATF at MMC? Wala, maraming salamat. No? Bago kita sagutin, nais ko lang i-address yung isang punto na linabas ng aking kapatid sa kulay. Pero mas maganda po siya ang beauty, ako ang beast, si Mayor Abby Binay. No? Ma'am, actually po, nakaupo po sa IATF ang ating MMDA. At kami naman po sa IATF ay
umaasa na ang mga naaprobang mga resolusyon ng IATF ay napagbibigay alam po ng MMDA sa mga mayor. Paumanhin po kung nagugulat kayo sa mga announcements, pero ang buong akala po namin talaga ay naipararating po sa inyo ng MMDA yung mga nangyayari sa IATF. Hayaan nyo po, no? Siguro gagawa na ako ng mga hakbang na para yung opisina ko mismo can directly communicate with all the mayors, no, nang wala pong gulatan. Now, pagdating naman po doon sa suporta para sa MGCQ, nagpapasalamat po kami. Ito po hindi naman po desisyon na hindi po nakabase sa siyensya at sa realidad. Ang totoo po, mas marami nang nagugutom, mas marami na po namamatay sa mga kadahilanan na iba po sa COVID-19. Tama po, dapat pa rin tayo mag-ingat sa COVID-19. Pero ang sinasabi nga po natin, dapat mabuksan na ang ekonomiya, pag-ingatan ng mga buhay para sa hanap buhay, pero hindi po tayo magpapabaya. Hindi po tayo papayag na hindi na natin ipapatupad ang mainting na mask, hugas at iwas. At titignan po natin kung ano magiging desisyon ng ating presidente pagdating ng Lunes, dahil itong rekomendasyon pong ito ay isa rin sa mga bagay na i-discuss po doon sa cabinet meeting. Opo, last question na lang, Secretary Roque. By saying that, ibig sabihin po ba sa Lunes ay magdedeklara na rin, or para lang sa kaalaman ng ating mga kababayan, kailan po kaya i-declare yung bagong quarantine classifications for March? Well, pag-uusapan pa rin po yan, no? Kasi alam nyo naman, dinideklara natin po yan pagkatapos na ang isang buwan, no? At papasok na yung buwan na susunod. So hayaan nyo munang pag-usapan, at hindi ko po alam kung mag-aanunsyo kaagad, pero ako po mismo ay in favor of following kung ano yung mga precedent na ginagawa sa IATF. Kahit anong desisyon na sa Lunes, ako personally, pabor po na tignan pa rin ang 2-week attack rate at saka yung hospital care capacity, no? Bago magdeklara ng panibagong quarantine classification. Sa akin po, importante pa rin po ang analytics at ang datos. Okay, thank you so much po, Secretary Roque and Secretary Galvez. Thank you po. Okay. Yes, Yusek Rocky. Balik tayo ulit kay Yusek Rocky. Opo, Secretary, paumanhin lang po, medyo bumabaksak po kasi yung internet ko sa area ko. So, hindi ko po alam kung ito po ay nasagot na maski ni Secretary Galvez. From Vivian Gulia of ABS-CBN for Secretary Galvez, may we get daw po an update on the status of the indemnification agreements with Pfizer and AstraZeneca? Have they signed it? Have we received a definite date for vaccine delivery yet? If not, what could be dragging the signing? Secretary Galvez. Nakita na po natin na nag-announce na rin po ang WHO na talagang sa kanila yung merong delay. And sa atin po, napirmahan na po natin yung indemnification agreement for the COVAX and also for the different manufacturers. Ang ano po natin yung talagang kailangan lang po natin yung AstraZeneca at saka po yung Pfizer. Magbigay po sila ng separate indemnification agreement. Kasi ano po yan sa ating COVAX facility, dalawa po yung tatawag nating indemnification agreement for sa COVAX, yun ang generic, and then meron po tayo mga specific indemnification clause na pipirmahan po ng both manufacturer at saka yung Philippine government. Napirmahan na po ng tatlong secretaries, kami po na Sec Duque, Sec Dominguez at saka ako po, napirmahan na po namin noong last week po yung ating indemnification agreement ng last Saturday, and then yung AstraZeneca napirmahan po namin this week nung nandun po kami sa Davao. Opo. Yung second question po ni Vivian Gulia, the Department of Health said the country needs 50,000 vaccinators to inoculate priority sectors against the COVID-19 virus. Do we have enough manpower for this? If it took 2 months to train 4,000 vaccinators, is there enough time to train 50,000 vaccinators before the arrival of COVID-19 vaccines? May time pa naman po siguro tayo makapag-train dahil ang nakita po natin yung ating mga vaccine hindi naman po sabay-sabay darating. At ngayong first quarter at second quarter, ang darating po ay umikot-kumilang po ng mga 5 to 10 million. Yun po, kayang-kaya po natin po yun. At saka po ang nakita po natin, nagbigay na po na tayo ng directive sa ating mga LGU to prepare yung mga vaccination sites to include yung mobilization ng mga vaccination centers at saka yung recruitment and training of the vaccinators.
So yun po ang ano po natin ngayon na nakita po namin kaya naman po. Kausap lang po namin si Yusek Kabutahe at ang ating LGU at saka yung ating national, pwede po tayo magkaroon ng tinatawag na reinforcing people na pwedeng magtulong doon po sa ating mga vaccination centers. Yun po pinapalanan na yung ating mga vaccinations. Hindi naman po yan talagang simultaneous. Ang ano po niyan is may kanya-kanya po na na tinatawag natin tranches. At yan po ay one after the other na pwede tayong mag-reinforce dun sa ibang mga place na nagkakaroon ng massive vaccination. Thank you, Secretary Galvez. Sec. At Yusek, Melo Acuña, please. Good afternoon, Mr. Secretary. My first question is for you. Very familiar po kayo sa VFA, sa EDCA, at maging sa Mutual Defense Treaty. Kailan po ba tayo pwedeng maningil sa mga Amerikano at ano kanilang mararapat bayaran? Nababalita rin kasi na nagpo-provide rin sila ng intelligence information o data tulad na naganap sa Marawi sa pamamagitan ng kanilang high-tech weaponry. Kailan po tayong pwedeng maningil? Well, sa akin po, no, tama po ang timing ng sinabi ng presidente na they have to pay up now. Kasi nga po, nauna na yung kanyang desisyon na nais na niyang tumiwalag dyan sa VFA. Kung gusto nilang magpatuloy ang VFA, ngayon na po ang pagkakataon dahil kailangan magkaroon ng bagong pirmahan at siguro po pwede nang isama kung magkano ibabayad nila kung meron nga silang ibabayad. Kung wala, okay lang din man po. Okay. Okay, iwan na muna natin yon. Para kay Secretary Briones po. Secretary, magandang tanghali po. Secretary Liling, magandang tanghali po. Magandang tanghali. It's good to see you virtually. Opo, sa wakas. Magtatanong lang po ako, nabanggit nyo kasi na mayroong epekto yung hindi pagpasok ng mga bata sa mga paaralan. Sa ibang bansa, may mga report na rin po sa international television na apektado ang kanilang pag-iisip. Dito po ba sa Pilipinas, meron din kayong natanggap na impormasyon kung ano ang nangyari sa kanilang kalusugan, sa kaisipan dahilan sa lockdown? Mayroon din tayong mga pag-aaral niyan. Pero yung halimbawa mental health issues, hindi naman yan absolute line of expertise. Kaya kinukonsulta namin ang mga psychological association, mga psychiatrists. Sila ang nagbibigay sa amin ng briefing kung ano ang nangyayari sa mga bata. At saka alam naman natin, maski walang study, kung ang 10-year-old ay 11 years old na siya babalik sa school, ang mga hinahanap niyang pag-aaral ay mag-iiba na. Saka iba na rin yung mundo niya. Kaya mag-delay tayo, each time magde-delay tayo, naiiwan talaga tayo ng sa knowledge, sa speed ng pagbabago ng knowledge, at saka naiiwan din tayo ng ibang bansa. Kasi alam ko, kasi minomonitor din namin, na sa ibang bansa, ano na sila, nasa examination level na sila, nag-move on na to college or university yung mga bata, ay tayo, nandito pa, nagdidebate pa rin tayo at saka hindi pa tayo magkasundo sa opening ng classes. So, kailangan talagang mag-catch up tayo para handa naman yung ating mga bata. So, minomonitor namin yung lahat ng pag-aaral. Lalo na sa medical side, no? Mga journals, binabantayan namin, mga researchers. Yes. At saka yung tendency na, ang tendency halimbawa na sasabihin na kung may mga mental health issues, may discomfort of transitioning, i-blame ka agad sa module, i-blame ka agad sa DepEd. Mismo ang psychological associations nagwa-warning na hindi yan tamang paningin na i-blame natin sa isang libro ang behavior ng isang bata kasi maraming issues that are involved at inaamin naman namin na hindi namin yan expertise kaya humihingi kami ng payo sa mga eksperto talaga. Opo, mabuti po kung ganon. Are you satisfied with the kind of internet service that we have? Inaamin naman din natin, re-recognize natin na talagang hindi sufisyente yan. Halimbawa, ngayong maraming donations no, ng mga gadgets, etc. Yung gusto naming priority ay yung mga so-called last mile schools.
yung mga maliliit na eskwelahan, etc. Unfortunately, itong mga maliliit na eskwelahan, walang kuryente. So, hindi namin lahat sila mabibigyan. So, that is really an issue which the department is not responsible for, but we recognize it as a problem. Kaya nga, we resort to television, we resort also to radio, at saka yung sinasabi namin na ang papel ng parents talagang lumalawak because they have to work closely with the teachers, no? Ang papel ng teachers lumalawak also kasi dahil sa kakulangan ng teknolohiya at this time, yung mga nangangailangan, yun naman ang hindi madaling maabot sa mga islands, sa mga mountains, mga ganon, na gusto namin bigyan ng mga gadgets. Kung walang kuryente, kung walang connectivity, then nag-iisip din kami ibang paraan like radio, television, and we have done that. Apo. Thank you very much. For Secretary Galvez, maikling tanong lang po. Kung yung pong binigay na authority ay emergency use authorization lamang, instead of the malawakang pahintulot mula sa FDA, ano po ang gagawin natin kung may mga dumating ng bakuna na wala pa tayong walang permiso mula sa FDA? Isasauli po ba natin? I-hold po ba natin itong mga bakunang ito? Secretary Galvez. Ang napag-usapan po natin na kanina po na sa FDA at saka po ng ating Secretary of Health na wala pong darating po na bakuna pag wala pa po ng EUA. So yung policy po natin is kailangan mauna po munang ilabas yung emergency use authorization bago po magkaroon po ng shipment. Okay, maraming salamat po, Secretary. Thank you. Thank you, Secretary Harry. Good afternoon. Maraming salamat, Melo. Balik tayo kay Yusek Rocky, please. Secretary, from Lanesca Panti of GMA Newsline, is there a need for the President to certify indemnification law as urgent, now given that such measure is required by manufacturers for them to deliver the COVID-19 vaccine supply to us? Well, gaya ng akin na balita po kanina, no, inaasahan po natin ngayong araw nito na mailalabas na po natin yung pirmadong certification of urgency. So the question actually has become moot, no? Hindi ko lang po makumpirma kung talagang pirmado na because the long-standing policy of my office is kinakailangan namin yung papel. Ang papel po ay napirmahan sa Davao at ang alam ko po talaga, it will be signed today. So as soon as makakuha man lang kami ng scanned copy po, we will post a certified true copy of the document. Pero yun po talaga yung polisiya ng opisina ko, no? But I can confirm that definitely today po mapipirmahan yan kung hindi pa talaga napirmahan. Question for Secretary Briones from Luisa Erispe ng PTV. The DepEd is reported to have plans to shorten the two-month summer break of students into 2 weeks and to extend the school year. Matutuloy po ba ito? And ano yung nakikitang dahilan ng DepEd? Bakit importanteng maipatupad ito? Pinag-usapan yan namin kahapon sa aming MANCOM at saka sa EXICOM dahil ang demand ng mga bata ay yung sinasabi nilang academic ease. Ito related to sa mga requirements, no, sa classes, sa mga homework, etc. Kaya ang tanong ko nga sa opisyal ko, if we extend vacation, will it make their assignments easier? Kasi ang focus nila is really the content ng mga yung feedback na binibigay sa atin ng mga bata sa relative to the demand for academic ease. At saka alam naman natin na kung i-extend natin ang bakasyon, we had nearly 6 months kung saan ang mga bata hindi pumapasok. At saka ngayon, lumalabas na yung mga pag-aaral, yung mga opinion na kung ano ang epekto nito sa mga bata na hindi sila pumapasok. At sila mismo nagsasabi na gusto nilang pumasok. So we are very careful in calibrating itong bakasyon kasi nakabakasyon na sila ng 6 na buwan, magdagdag na naman tayo ng bakasyon. So sabi namin, makakatulong ba yan? Ako ang nagsabi, makakatulong ba yan sa academic ease? No, kung yan ay makakatulong, dahil hingi nila yung academic ease, tumahimik na yung academic freeze,
na hindi na nila pinupursue yung pag-close ng classes, gagawin namin. Pero siguro hindi sobrang haba dahil nakikita na natin kung anong epekto ng sobrang habang bakasyon sa teacher, sa parents, at saka sa mga learners. The thing is to make learning really relevant and hindi natin masyadong pahirapan ang bata sa pag-transition niya. Opo. Ang tanong naman po ni Dante Amento ng UNTV, ano po ang ginagawa at plano ng DepEd dahil mahalaga ang child's socialization secondary to learning sa mga edad na 5 hanggang 7 taong gulang? Ano ang paghahanda ng DepEd, parents and preschool dito? Ang paghahanda na ginagawa nga natin ay yung sinasabi natin na limited and piloted phase to phase para sa mga bata, no? Depende yan kasi yung iba it will work in high school, may iba it will work sa lower grades. Pero ang importante ay lahat ay gagawin natin. Wala tayong one size fits all na lahat pare-pareho will be marching to the same drum. Hindi ganon. At saka depende also sa assessment ng ating IATF at saka Department of Health. Although lumalabas yung mga study na ang dangers sa children na magiging transmitter of disease ay medyo naibsan na yung worry na yan. Last year pa, na-track na namin yan eh. Sinabi na namin last year pa yan sa mga pag-aaral na binabantayan namin na siguro hindi natin maano yung mga bata. But this leads to the question of i-vaccinate ba natin? Ito yung gusto kong itanong ni Secretary Galvez at saka DOH. Anong age natin i-vaccinate ang mga bata? Kung i-vaccinate man, 15, 16, 16, 17, etc. Kasi right now, hindi natin sinasama ang mga bata. Siguro yun ang question na konektado doon. Thank you, Yeah. Secretary Briones. Go to Trish Terada of CNN Philippines, please. Hi, good afternoon, spokes, and good afternoon po to Secretary Briones and to Secretary Galvez. Sir, first, two questions for you or for Secretary Galvez, no? So, at the rate that we are going right now, is a February rollout still doable? Is it still possible? Or realistically, March na po ba yung peg natin for the rollout? Secretary Galvez. Realistically, pwede pa yung possible pa po yung February. But most likely talaga ang ano po natin na yung sa COVAX, titingnan po natin kasi yung requirement po sa kanila po talaga panggagaling yun at nakita natin na nagkaroon din ng delay ang rollout worldwide yung COVAX. But definitely kung just in case magkaroon po ng EUA yung mga iba po na madodonate at saka po yung darating sa procurement po natin ay pwede po possible pa po ang February. Mm-hmm. Sirs, how do you intend to respond dun po sa mga Filipinos na naniningil na at this point? Because kung matatandaan po natin, for the longest time, the President has always said na bakuna ang pag-asa talaga nating lahat. Yet, wala pa rin daw po ngayon. I remember si Vice President Leni Robredo also raised na naunahan pa raw po tayo ng Bangladesh. Yung sa Bangladesh po kasi donation po ng kanilang neighbor na na India. Yun nga po ang inano natin kasi hindi po natin pwede kasi kung ipabakuna yung mga donations kung wala pong EUA. So ano po natin, nakita po natin na may EUA lang po dito sa atin ay ang AstraZeneca at saka yung Pfizer. Ang inasahan po natin talaga yung COVAX dahil po yun ang merong tinatawag nating mga deliveries na pending na ibibigay po sa atin. Sa ngayon po, ang natin na on track pa rin naman po yun po natin at sinasabi nga po natin na because of the global supply, yung mga tinatawag natin yung mga western pharmaceuticals ay kinaptured na po ng mga mayayamang bansa. Kaya po ang limitation po natin talaga yung titingnan natin. Yung mga developing countries, they work already with the Russian and the Chinese vaccines. So yun po ang inano po natin, tinitingnan po natin, binabalanse po natin kasi nakita natin ang mga Pilipino medyo mayroong tinatawag tayo yung preoccupied or tinatawag nating bias na towards na ang gusto natin kunin yung western vaccine. Yun nga po ang sinasabi natin mga presidente, we should live with the reality that talagang yung western vaccine ay talagang nakuha na po
So more or less yung Western vaccine, makukuha na po natin yung third, fourth quarter. Trish, if Thank you, I sir. may, Sir, may please, Trish, yes, sir. if I may add, no? Alam nyo, yung donasyon natin talaga galing sa China na 600,000, gaya ng sabi ni Secretary Galvez, that is still subject po, no, to the issuance of EUA. And I have received information that unless the EUA is delivered today, baka pati po yung delivery sa 23rd ay maantala. Sinasabi ko lang po ito para kwentas claras, no? Kasi syempre po, kailangan nilang to make arrangements pa para sa shipment nung Sinovac, no? So just to manage expectations, dahil inaantay po natin yung EUA ng Sinovac, kinakailangan po lumabas ngayong araw. Kung hindi po, baka hindi rin po makarating ng 23. Thank you, sir. Sir, may I please go to Secretary Diling? Go ahead, please. Hi, ma'am. Good afternoon. Ma'am, I just like to ask about your general outlook for school year 2021 to 2022. And do you see that ito pong long-time study from home setup natin will impact especially the younger children in the coming years in terms of learning? This is exactly why we are tracking and we are assessing the effect of prolonged closure of schools or prolonged absence of face-to-face. Dahil alam naman natin, recognize natin na ang face-to-face aspect ay importanteng bahagi sa blended learning. You cannot talk about blended learning without considering also face-to-face. However, we had to face this threat and which the president had to decide on. So kaya tinitingnan natin and you are asking me kung anong tingin ko sa 2021. Sa palagay ko, at the rate that we are already having more control over our battle against COVID, talagang mag-impact yan sa education. Because yung fear ng mga parents. Ang survey namin nagpapakita na gustong-gusto ng face-to-face ang mga bata. Ang parents ang medyo undecided. Mayroong significant portion sa kanila na undecided. Ang teachers din gusto din nila. Kasi nakikita nila talaga yung pangangailangan ng face-to-face. No matter how limited, mas isang oras o 2 oras, isang araw, 3 araw, ganon-ganon. So I believe that things will be better because we are better at handling the issue of COVID. And we are better also, I believe, in opening the economy. Kasi ang impact ng pagbulusok ng ating ekonomiya, napakatindi sa education, lalo na sa private school enrollment at saka sa enrollment ng alternative learning systems natin. Halos 75% ang nawala because nawala ng trabaho yung ating mga nagpapadala ng pumapasok sa ALS at saka yung nagpapadala ng anak nila sa private sector. So I believe that things will be so much better and saka we can respond faster, even as at the same time we are also monitoring what is happening in other countries. Kasi sa ibang bansa nasa na sila exam stage, nagbabakasyon na sila ngayon halimbawa in one country, no? So we have a lot of catching up to do. Remember, other countries opened in June. We opened in October. So pag sabihin mong i-extend mo yung vacation, we have to balance also the impact of another series of no classes and so on when the children are asking for academic ease. So sabi ko, responsive ba sa academic ease yung pag-i-extend natin ng vacation. So these things have to be balanced but also contextualized. Thank you, ma'am. Thank you also to Secretary Roque. Thank you, and Trish. Thank Secretary you, Galvez. Sec Briones. Back to you, Sec Rocky, please. Yusek Rocky. Nawala po ata si Yusek Rocky. Sinong susunod na tatawagan natin? Joseph Yes, Morong? Ayun. Nandun si Yusek Rocky. Go ahead, please. Yes, Secretary Roque, question from Jinky Baticados ng IBC 13. Yes. Go ahead. Yes. Okay lang. Go.
Go ahead please. Question from Jinky Baticados. Okay, nawala. Sige, ayusin muna natin ang linya, Yusek Rocky ha. Punta muna tayo kay Joseph Morong please. Sir, good afternoon. Secretary Galvez, good afternoon. Secretary Liling, how are you? Good afternoon po. Sir, Good afternoon. okay muna. I think I can go to Secretary Galvez first and then I'll go back to you, sir. Sec Charlie, good afternoon, sir. Good afternoon, Joseph. Sir, medyo may kind of difference lang kayo ni Secretary Roque with as far as the certification of urgency for the bills are concerned. But I understand that as you mentioned also kanina, na nakausap niya po personally si PRD, and sabi po niya as far as the certificates are concerned is that he is going to sign it. Tama po ba? Nag-usap po kami kanina, nagkaroon po kami ng conference at sinabi po ni Senator Bongo na napirmahan na po yung tinatawag nating yung Certification. certification of urgency at saka po yung memo. Kaya ang lang na po, ang ano po ngayon ay pinapadala po ito na ngayon para at least mapirmahan po ng ating pong ng executive secretary. So sa ngayon po yung nga po ang ano ko po na binigay ko na information na kasi po yung kanina lang po kami nag-usap na before yung meeting po natin. Okay. Sir, patulong ako dun sa schedule nyo. As far as yung pong back and forth natin sa Pfizer and AstraZeneca, I'll do away with the COVAX aspect. I'll focus on the Pfizer and AstraZeneca. Ang sinasabi po ng gobyerno natin ninyo po ngayon is that we have already nakapagsabit na po tayo at nakapirma tayo dun sa indemnification agreement with Pfizer and AstraZeneca na ibigay na po natin yun, sir, no? Ang sinasabi po ng indemnification agreement natin, as you said in the previous, is wala silang pananagutan. Ngayon, sir, hinihintay natin yung reply nila. What kind of response are we waiting from Pfizer and AstraZeneca? Yun muna, sir. Sa AstraZeneca, meron na po tayong tripartite agreement kasama po sa tripartite agreement yung ating indemnification agreement. Okay. No problem po tayo sa AstraZeneca. Ang sa atin lang po, yung sa Pfizer, kinausap na namin po yung country manager na kailangan po talaga na magkaroon kami ng bilateral agreement on indemnification clause. That's why we were pushing na magkaroon na yung tinatawag ng yung aming kontrata, yung head of terms, ay matapos na po namin yun. Para at least magkaroon na po tayo ng linaw at magkaroon na po ng agreement yung mga terms ng gusto ng Pfizer. Para po sa kalaman lahat, nung unang negotiation po namin, hindi po yan po hinihingi po ng Pfizer. Just only now. Kaya medyo nabigla po kami dahil kasi naghahanap lang po ng tinatawag nating indemnity clause na talaga medyo mahigpit, yung Johnson & Johnson. That's why nung nagkaroon po tayo ng panahon na sa Senado, sinabi po namin sa mga senador na importante po yung indemnification clause to include yung magkaroon ng allocation ng indemnity fund para magkaroon po ng confidence yung lahat ng vaccine makers. Kaya po nagkaroon po tayo ng tinatawag nating mga meetings with the Senate and the Congress. Happy po sila dahil kasi nakita nila meron tayong indemnification in terms na magkaroon tayo ng adverse event or in case of death magkaroon po. Sa ngayon po kasi may ang lang natin ang ating tinatawag nating administrative sa indemnity is yung sa hospitalization with the universal healthcare system with the PhilHealth. So ngayon covered na po pati yung tinatawag nating death at saka po yung severe cases. So, sir, clarification. So Pfizer, ang hinihintay natin yung kanilang parang counter proposal. Tama ba? Yes. Okay. And wala pang response or wala pang sagot ang Pfizer? Wala pa po sagot. Ang sabi po nila, it will take time to for the lawyers. Kasi ang ito po ang medyo complications Iba po yung lawyers ng Pfizer sa bilateral arrangement po natin. At iba rin po ang Pfizer lawyers doon po sa COVAX lawyers. And sometimes hindi po nag-uusap po yung dalawa po niyan kasi meron po tinatawag independent po sila. Kaya yung medyo yun ang medyo nahirapan po kami kasi we assume na yung Pfizer pagka alam po nila yung yung kanilang mga activity. But I was informed that iba po yung trabaho na nandito na country rep at iba rin po yung tinatawag nating mga COVAX sa Pfizer facility. Sir, kalimutan na muna natin yung Pfizer for February pagka ganyan. Nakita natin, actually, we are still negotiating. Even ngayon, magkakaroon kami ng meeting din with the Pfizer Global. Tina-arrange po yan ng ating
mahal na na Ambassador Romualdez, we will talk maybe mga 4 o'clock tomorrow morning. Sir, AstraZeneca, sabi niyo sir, planchado na. But what is keeping them from delivering? May EUA, may EUL na siya sa WHO, meron na siyang EUA sa atin, but wala pang commitment on the date. Ito yung complication natin so tinatawag natin sa global manufacturing. Yung nakausap natin, itong manufacturing to Thailand. Yung sa COVAX na mag-produce sa atin is South Korea. So yun ang medyo may complications kasi yung iba yung AstraZeneca South Korea ang nag-handle. Iba rin itong nandito sa Thailand. Natin. So meron din po tayong AstraZeneca na tinatawag natin dito sa Serum Institute of India. Ito yung pinakamalaki. Ito yung ninenegotiate natin na magkaroon tayo ng early procurement. And I believe yun ang major complication kasi they are working on a different manufacturing system. And at the same time, yung COVAX, iba-iba yung mga manufacturing na sources na pinanggagalingan nila. Dapat maalaman ng mga tao na mayroong mga complications at saka mahirap yung arrangement kasi yung arrangement natin initially is with AstraZeneca Philippines. Yung manufacturing niya is Thailand. Then yung ngayon, nangyayari, yung sa COVAX, magsusupport sa atin is South Korea. But ang ready, pwede sumuporta sa atin is itong Serum Institute of India, which is hindi na ay na-allow na iyon na kaya yung po ninegotiate po natin na pwede po allow. Dahil ready na po yun. Kasi po, so ganun po ang complication kasi yung Serum Institute of India, ibang area po ang kanyang susuportahan. Ang akala nga namin po ang magsusuporta sa amin itong yung sa Thailand, considering na nagsisimula pa lang po ang Thailand, yung South Korea po ang magbibigay sa atin. So doon nagkakaroon ng complication. Okay. So right now, sir, COVAX, ang binibigay sa atin, South Korea manufacturer ng AstraZeneca. Yes. Pero bakit mabagal yun, sir? Ang nakikita natin kasi, ang ating initial arrangement, na ang pagkakaalam natin, ang magbibigay ng atin yung sa South, yung yung AstraZeneca Philippines. So ang natin nung nakita natin na ganun pala we were just informed just a few days ago. So yun ang naging complication. So ibig sabihin, it is a supply issue. Okay. Sir, last question on your part. Sinabi niyo naman sir na yung Sinovac hindi ito dadating sa bansa ng walang EUA, and as much as FDA has said as much. Sir, dun sa indemnification bill, ang hinihingi ng mga vaccine manufacturers, indemnification law. I mean, a mechanism in a law, correct? Yes. Okay. So sir, and Secretary Roque, I'll segue to you with this question also. Kasi po, binasa ko yung House Bill number 8648 and Senate Bill number, the one you mentioned, 2057. Okay. So 2057, sir, meron po dyan na indemnification clause, pero wala yung mas matapang na no-fault clause, meaning stating very clearly that vaccine manufacturers will not have any liability. Yung sa House Bill, sir, totally wala yung ganong indemnity clause. Question, sir, is as presented, do you think that will satisfy the conditions of the vaccine manufacturers? Question for you and also for Secretary Roque as I end this. I think yung sa sinasabi ko nga sa atin, meron tayong bilateral agreement. Yung sa bilateral agreement talagang specific talaga, specific. Okay. Ang importante lang talaga dun sa Senate Bill na 2057 nung hearing po namin ay mayroong talagang allocated for at least meron tayong sa tinatawag na debt requirement. For example, sa adverse effect. Ang nakita po natin meron tayong mga minor at saka mga severe at saka mga sa death. Normally yung ating universal healthcare through PhilHealth ang cover niya na po is yung talagang yung mga minimal adverse effect. But nung makita nga namin yung mga manufacturers, we have already negotiated with some. Masaya po sila na yung maka-cover na pati yung adverse effect that will cost death. So yun ang yun ang maganda na nila na it will satisfy the requirements considering that they will not be sued for that liability. Secretary Roque, same question. Yes, as stated. okay. Alam mo, it's rather technical, but itong mga no-fault schemes, nagsimula po yan, believe it or not, sa larangan ng maritime pollution.
Pag may pollution po kasi, kinakailangan pera kaagad para malinis. So nagkaroon po sila ng no-fault compensation fund kung saan agad-agaran makakakuha ka ng pondo without having to show kung sino talaga ang merong fault or negligence para magamit ka agad yung pera paglinis, na lalo-lalo na ng oil spill. No? At kapalit po niyang pagtanggap ng kompensasyon na without having to establish fault or negligence, meron pong limitation on liability. Now, ang ultimate po na proteksyon sa mga vaccine manufacturers is pursuant to the law kapag sila'y kumuha po ng kompensasyon galing po doon sa pondo na ibibigay ng gobyerno, pipirma po sila ng waiver and quit claim. Yan po ay condition para makatanggap sila noong benepisyo sa indemnification law. So that does not have to be provided in the law itself, but I am sure the quit claim and waiver of quit claim will be a precondition for receiving the compensation from the compensation fund. Sir, last Thursday naman, does the Malacanang or does the President have a problem with what the vaccine manufacturers want, na ligtas sila sa mga kaso for any adverse effects? May problema ba si Presidente doon? Sa ngayon po, dahil EUA naman po ang ibinigay na authorization sa mga bakuna, naintindihan po natin na wala pa tayong tinatawag na commercial use authorization. No? Kapag meron pong commercial use authorization, ibig sabihin tapos na lahat ng proseso, pati po yung pagbibigay ng follow-up services sa mga nabakunahan. No? So doon po ang punto na magkakaroon sila ng liability. Pero sa ngayon po, meron po tayong health emergency sa buong mundo. Kinakailangan natin ng bakuna na sang-ayon sa mga eksperto ay ligtas at epektibo, at kaya nga po pumapayag tayo na mag-issue ng mga emergency use authorization. Kaya nga po ang tawag ay emergency use lamang po. Malayo pa po tayo para sa commercial use authorization. Alright, sir. Thank you for your time, Secretary Charlie, Secretary Liling. Thank you very much, Joseph. Next question again from Yusek Rocky, please. Yes, Secretary. A question from Jinky Badicados ng IBC 13. Palace reaction daw po on dismissal Senator De Lima's one of her drug cases. Tinitingnan daw ng kampo nito na tagumpay ito kontra sa Pangulong Duterte. Ang follow-up naman po ni Pia Gutierrez ng ABS-CBN ay ito daw po ay proof na is the acquittal of Senator De Lima proof that the government is persecuting her. Wala po kaming reaction dyan kasi nakakulong pa rin siya. At siya nakakulong pa rin kasi meron pa siyang 2 kaso. So bakit po siya magse-celebrate? Nandun pa rin siya sa selda niya. Yun lang po. Opo. Ang susunod naman pong tanong ay nasagot na ni Secretary Briones about face-to-face. Tanong ni Ian Cruz, nasagot na rin po ni Secretary Galvez about sa 50 vaccinators. Ang tanong pa rin ni Jaiwa Bernardo ng ABS-CBN News, sasagot na po ni Secretary Briones about sa possibility na extending the school calendar. Ganun din po yung tanong ni Ara Perez ng ABS-CBN about face-to-face. And for Secretary Galvez, tanong po ni Pia Gutierrez, did the government not foresee the need for special dead space syringe in the vaccination campaign? Why wasn't this ordered last year? Hindi po tayo pwede mag-order po ng syringe po na yan kung wala pa po tayong definite na arrangement with Pfizer. Kasi yung Pfizer lang po ang gumagamit po niyan. At ang arrangement po namin sa Pfizer is sila po ang magpo-produce. Sasama na po yun sa price po ng vaccine. Opo, question for Secretary Roque, tanong ni Chino Gascon ng GMA News. Kumukontra daw po ang Metro Manila Council sa gusto ng palasyo na buksan ang mga sinihan at iba pang negosyo. Susunod ba ang palasyo sa hiling nila? Secretary. Pinakikinggan po ang lahat, no? At ang IATF naman po ay whole of nation approach. Hindi lang po mga dalubhasa at eksperto sa larangan ng kalusugan ng nakaupo dyan, nandyan din po yung mga dalubhasa sa larangan ng ekonomiya. No? So magtiwala naman po tayo sa ating IATF dahil meron din pong nakaupong mga representante na galing po sa hanay ng mga lokal na opisyalis dyan. Nakaupo po dyan yung ULAP President, kung di po ako nagkakamali, no, na si Governor Kua, at nakaupo din po dyan yung sarili nating MMDA. So kinakailangan po talaga kapit-bisig, lahat naman po tayo ay nais pangalagaan ang kalusugan ng ating mga mamamayan, pero lahat tayo ninanais din na mabawasan yung hanay ng mga nagugutom, lalong-lalo na po na ang industriya ng pelikula ay 13 billion po yan dati. No?
at napakadami pong mga mamamayan na nakasalalay din sa industriya ng paggagawa ng mga pelikula. Okay? So wala na pong tanong, Yusek Rocky? Meron pa pong tanong pahabol ni Ace Romero. A Florida-based company conducting satellite imagery analysis has released a report showing what seems to be a movement and structural changes on Mischief Reef in the West Philippine Sea. Some said it can lead to further construction operations in Panganiban Reef. What is Malacanang's take on this, and what will be the government's action on the development? Hayaan po na natin muna ang DND na mag-verify niyan dahil yan po ay report lang sa periodiko, at hahayaan natin ang DFA na gumawa ng dapat na mga hakbang tungkol dyan. But I cannot comment on something that is not yet verified. Opo. Tanong naman po ni Meg Adonis ng Philippine Daily Inquirer, nasagot na po ni Secretary Briones about yung summer break na ma-shorten. Pati rin po yung a survey conducted by Secure Movement found that 54% of students say distance learning in the country had negative effects. And tanong naman po ni Maricel Halili, na tanong na rin po about face-to-face. Si Alvin Baltasar, Secretary, do we expect MGCQ next month now that majority of the members of the Metro Manila Council have agreed to implement MGCQ in NCR in March? As per the Botas Mayor Tiangco, ito na daw po ang magiging position paper nila which would be presented sa IATF. Base po ito sa naging botohan ng NCR, 9 mayors daw po favored MGCQ. 8 ang voted for GCQ. Well, nagpapasalamat po tayo sa ating mga alkalde. No? Ulitin ko lang po, lahat po tayo talaga pinangangalagaan ng kalusugan, pero kailangan po nating pangalagaan din yung hanay ng mga nagugutom na dahil po sa pandemyang ito. Okay? So maraming salamat sa lahat po ng ating mga kasama sa Malacanang Press Corps. Maraming salamat po kay Secretary Liling Briones at Secretary Charlie Galvez. Maraming salamat, Yusek Rocky, pero panahon na para magkaroon ng balita po ang PDV4. So sa ngalan po ng ating Presidente Rodrigo Roa Duterte, ito po inyong spokes Harry Roque, nagsasabing Pilipinas, nakapag-antay na tayo ng 1 taon para sa bakuna. Konting tulong na lang po, antayin na rin po natin ang pagdating ng bakuna. Samantala po, ipagpatuloy natin ang mask, hugas at iwas. Magandang hapon po sa inyong lahat.